may espesyal na sangkap na humahamon sa ating ube para sa mga special treat ngayong Pasko, katulad ng cake, pastries, ice cream, at iba pa. Ito ang matcha o green tea mula Japan. Ngayong malapit na ang Kapaskuhan, may dalawang flavors na pwedeng ihalo sa pagkain. Ang isa, something green, something sweet, but sometimes bitter. Pambato ng Land of the Rising Sun, ang Japan, ang powderized green tea leaves na kung tawagin, matcha. Pero hindi pa dadaig syempre, ang pambatong flavor nating mga Pinoy, something purple, something hard, but sometimes soft. Ang pantapat ng Pearl of the Orient Seas, hinugot mula sa matatabang lupa ng Pilipinas, ube. Pero ano kaya ang mas patok sa panlasa, ube o matcha? Para magkaalaman na, nagsagawa kami ng unofficial matcha versus ube battle. Para sa tagisang ito, nag-imbita kami ng dalawang nagsasalpukang komedyante, sina Super Tekla at Bubay. Ang matcha, pambato ni Bubay. Matcha! Dapat piliin ang matcha dahil ang matcha, match masarap, match matamis. Kesa sa ube, madaling mapanis, parang ikaw. Amoy panis. At dahil love your own ang peg ni Super Tekla, ube ang kanyang ipaglalaban. Ube! Ube yan! Parang ube sa sarap. Mas masarap gawang Pilipinas. Di katulad sa matcha, parang dumi matcha. Mancha yun! Ang siste sa ating matcha versus ube battle, ang may pinakamaraming boto o puntos, ang panalo. Para sa round 1, inihain ang dalawang magkaibang flavor ng pancake, ang matcha pancake at ube pancake. Patitikimin natin ang ating mga kapuso ng matcha pancake at ube pancake. At patapos niyan, kailangan nila mamili kung saan ang napupusuan nila ang pinakamaraming puntos sa round na to ang siyang magwawagi. Ang restaurant na ito sa Quezon City namumutakti sa matcha. Meron silang matcha latte, matcha kohi jelly, matcha gelato, at matcha ginataan, matcha wrap. Pero ang pinaka-best seller daw nila, ang kanilang matcha pancake. May tama siya sa dila. Sa katunayan, may konting pait papalabas ng yung halimuyak nung tsaa. Ang bango. Naamoy mo na yung matcha. Iniluto ang kanilang special recipe na matcha butter. So, luto na yung pancake natin. Nilagyan ng matcha gelato. Sunod ang toppings ng whipped cream. Papatungan ulit ng isa pang layer ng matcha pancake, adzuki beans, at mochi balls. At saka nilagyan ng syrup. Pero wait lang mga be, lumalaban ang ube. Sa restaurant na ito, specialty ang ube pancake. Naisip agad namin yung ube flavor na ilagay sa pancake. Kasi alam naman natin yung ube na paborito yun ng mga Pilipino. Para sa ube pancake batter, pinaghalo-halo ang harina, itlog, gatas at asukal. Saka ilalagay din po natin itong ube flavor. Pagkatapos iluto ng pancake, ito po yung sangkap na nagpapasarap sa ube pancake natin. nilagyan ito ng ice cream, makapuno at ang ube ganache. Heto na, ang ube pancake. Una munang tinikman ni Bubay at Tekla kani-kanilang mga pambato. Maya-maya pa, tinawag na nila ang taong bayan. Ito si Kuya madalas makita sa TV. Saan TV? Sa CCTV. Matcha ube. Ube! Ang pipili ng ube, bibigyan ng kulay ube na lobo. Matcha! Matcha! Oh, ito na yung lobo. At ang matcha naman, berde na lobo. Ube! Ube! Kasi siya po yung masarap. Unang talagang nasahan ko ng talagang masarap. Kasi kakaiba, ngayon ko lang siya natikman. Sarap. Taas sa mga lobo, taas! Taas sa mga lobo! 2, 3, 4, 5.
Anim! 6 votes! 6 votes sa'yo. So, ibig sabihin sa akin, 1, 2, 3, 4. Ang nanalo sa round 1, ube. Obi! Oh, Obi! Mas masarap pa rin ang matcha, di ba? Matcha from... Tumigil po kayo. Sandali, huwag mo sa nanay niya. Kanina pa. Isang uri ng root crop ang purple yam o ube kung tawagin natin. At kahit tuwing buwan lang ng Pebrero hanggang Abril, ang anihan nito, sagana pa rin ngayon ang iba't ibang mga produktong gawa sa ube. Bago naging patok ang matcha sa Japan, nagmula ito sa China. Hanggang taong 1191, dinala ito ng mga Chino sa Japan. Gawa sa processed green tea leaves at may pinagmamalaking iba't ibang benepisyo sa kalusugan ang matcha. Hanggang nadiskubre na pwede rin itong pulbusin at gawing flavoring sa iba't ibang mga panghimagas. Nagsimula lang noon ang mga matcha bilang flavor ng tea o tsaa. Pero nitong mga nakaraang buwan, bukod sa matcha desserts, matitikman na rin ang matcha ramen. Sinasabi ngang may matcha craze ngayon sa Pilipinas. Para naman sa round 2, sunod na inihain ang dalawang nakakatakam na dessert. Matcha flan. Magpapatalo ba yung panglaban ko ang ube ice cream churros? O diba? Wow, parang churros lang. Parang churros. Pwede kayo ubusin yan. Wala kang pakialam. Sino kaya ang mananalo sa matcha flan versus ube ice cream churros? Ang matcha flan, inspired ng paborito nating panghimagas na leche flan. Ang sikreto raw para lumutang ang linamnam nito, nasa tamang timpla ng pait at tamis. Hindi siya sobrang tamis, not like the usual leche flan. Nababalance yung pait ng matcha dun sa sweetness ng flan. Mix lang natin yung matcha powder. Pinaghalo ang gatas at matcha powder. Sunod na inilagay ang itlog, asukal at vanilla. Para naman sa caramel nito, nagpainit ng asukal sa pan at inilagay ito sa lyanera. At saka ibinuhos ang matcha flan mixture at ibinake sa loob ng 20 hanggang 25 minutes. Ang presyo, 110 pesos bawat serving. Sa ube corner naman, may ayaw kumalma, lalo't nagsanib puwersa, ang churros at ang ube ice cream. Nagsimula ang churro business ni Marion sa mga eskwelahan hanggang nagkaroon na siya ng sariling stall sa food park na ito. Sobrang nasarapan sila kasi parang yung lasa daw ng Pinoy andon. Pinaghalo-halo muna ang harina, asukal at mainit na tubig. Dinagdagan ang ube halaya. Pagkatapos haluin, inilagay ang churro mixture sa piping bag. Ipinipe sa ilalim ng muffin pan at pinalamig sa loob ng 30 minutes. Pagkatapos, iprinito ang churro sa pan sa loob ng 3 to 5 minutes. At para mas ubing-ube pa ang lasa, nilagyan ito ng kanilang special ube at cheese ice cream. Tikman nyo na! Ito na ang round 2! Ito po. No, haligin na kayo naman kuya. Halika kuya. Ulam pa! Ulam pa! Yan ang ating matcha. Nakaka-Japanese talaga. Konnichiwa! Eto si kuya naman. Patingin nga si kuya. Tingnan mo si kuya. Oh. Ang gwapo, di ba? Hindi ba siya familiar? Biktima ng Oplan Tokhang. Parang tumitindi ang labanan. Ayunahin natin si ate. Anong mas nagustuhan mo? Matcha! 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 Ang hina ngayon ah. Kasi daw hindi mo alam yung binibenta mo. Sir, ano po gusto niyo? Ube! Kuya, wala na kami. Wala na po. Bibigyan pag may tira. Yes. Ito po, matcha. Matcha. Sa matcha leche flan. Kakaiba siya sa ibang leche flan na natikman ko. Kitang-kita naman mula pa sa Rising Sun of Japan kung sino ang mas madami. Isa lang masasabi ko dyan. Ano? Ube God. 6 points para sa Team Tekla. Ayan. Naluwas ako na kasi yung ice cream. Naluwas. 1, 2, 3, 4, 5, 13, 14, 15. Yung totoo! Ako! Last night! Palakpakan naman natin si Buhay! Sa round 2! 12! Sa round na ito, ang winner, matcha. Kaya,
It's a tie. Tama, parehas tayong may sakit na atay. It's a tie. Pero sa susunod na round, magkakaalaman na daw talaga. Dahil ilalabas na ang pinakahuling bala. Sa Matcha Corner, Matcha Cream Cake. Recipe ng pastry chef na si Nicole Uy. Mahilig kasi ako uminom ng matcha tea. Napansin ko na madami na rin kasing mga matcha desserts kahit bago pa nauso talaga yung matcha. Para sa chiffon cake, gumawa muna ng meringue o meringue sa Tagalog. Para naman sa matcha base, sunod na inihalo ang puti ng itlog at asukal. Pinaghalo ang pula ng itlog, mantika, matcha powder, harina, asukal at vanilla. Ifinold ang meringue mixture sa matcha base. Ibinake sa oven sa loob ng 15 to 20 minutes. Ang ipupusta naman ang ube sa last round, ang tres leches, cake na gawa sa ube at 3 uri ng gatas. Nanggaling talaga siya saan? Ube halaya. Filipino tayo, mahilig tayo sa ube halaya. Pinaghalo-halo muna pula ng itlog, mantika at asukal. Sunod na pinaghalo-halo ang cake flour, cream of tartar, baking soda, asukal at ube halaya. Sunod na inilagay sa baking pan at ibinake sa loob ng 45 minutes. Parang napaaga ang Pasko sa ube tres leches. Ang maglalaban ngayon sa round na to ang matcha cake versus ube cake. Ang soft ng cake ko. Patikim nga. Ang hard. Familiar yan. Mas familiar yan. Nakita ko yun sa kitchen. Nakita ko yan sa ilog. Pupunta tayo sa mga tao, susugod tayo sa mga tao, and then kung sino ang makaunang 3 na makakagusto ng ating pinapatakin, yun ang mananalo. Sina Bubay at Super Tekla nang harang para ipatikim ang kanilang mga pambato. Ayan. Paano po kayo? May isip na po kayo. Pero kapalit po kotse niya. Matcha cake! Ano ba naman yan? Ano ba naman yan? Ay, magjowa! Ito magjowa. At nakakaupo ako, di ba? Gaano na kayo katagal magjowa? 15 months. 15 months! 15 months. 1 month na lang, mag-iwalay na yan. Magkakaiwalay din. Oo. Hindi mo na malagkit eh. Yan! Diyos ko, magsimba kayo. Oo, Diyos ko. Ay. Wow naman. Ube or matcha? Ube. Ube! Ube! Ano ba yan? Ate! Hi! Ba't ka nagsiselfie? Baliw ka ba? Mag-isa niya. Mahilig ka ba sa cake? Ako. Okay. Thank you. Matcha cake, kasi kakaiba yung lasa niya. So, ibig sabihin, isa na lang. Kung sino mapili, yun na yung panalo. Maya-maya pa, neck and neck ang labanan. Bubay, asan ka na? Yan! Kuya, huwag ka matakot kayo. Walang bawal umalis, kuya. Sure ka na ba dyan? Matcha daw ang pinili ni kuya, kaya naman! Ladies and gentlemen, you are a winner! Pero sa huli, ang nagwagi, matcha! Dahil hindi pa ubos itong ating cake, eto muna sa... Happy birthday! Ikaw, kanino ka? Hashtag Team Ube o hashtag Team Matcha?